At ngayong umaga, Carla, ay ina-expect nga natin na talaga namang marami tayong kailangan bantayan dito nga sa Yolanda. No? Pero bukod pa dyan, mga boss, ngayong umaga meron tayong mga kasama mula sa Tapaznon Foundation para pag-usapan itong mga libreng cataract na operations. Meron ka bang mga kakilala, Carla, na nag-undergo ng ganitong mga eye operations? Yes, and marami akong kilala na mayroong cataract. So, I guess this is a very important topic. Yes. Kasi isa ata to sa yung pinaka-problematic na sakit sa mata dito sa Pilipinas. So, mga kasama natin ngayon si Miss Florita Esguera, ang presidente ng Tapaznon Foundation, para ibahagi sa atin kung ano ang kanilang organisasyon bilang pagtulong sa sitwasyon ng katarata dito sa Pilipinas. Magandang umaga, Miss Florita. Good morning, Casey and Carla. Ma'am, siguro umpisahan natin, ano nga ba itong Tapaznon Foundation na tinayo ninyo as far as I understand? In the first place, kung bakit tinawag itong Tapaznon Foundation Incorporated, it's because it is named after the town Tapaz. It's one of the towns in my province of Capiz. And ang mga founders nito, kasakop na ako, ay they're all from Tapaz. Alright. And they're all based in Manila, all professionals who are staying in Manila. That is why we call this Tapaznon Foundation Incorporated. Okay. Now, it is focused on the free surgery for the indigents of cataract. Not only cataract, but glaucoma, retinopathy, and then pterygium. Okay? Now, actually, the focus of this is only for the indigents. However, we cannot avoid also na hindi i-attend yung mga may kaya o mga above average. So, naging socialized din. Yung mga may kaya magbayad, so they want to be upgraded sa lens na ilalagay, so they pay. Alright. Ang lens na ilalagay ay from India or from US, then iba naman ang presyo. However, yung mga indigents talaga na walang pambayad, we give free lens. And Ms. Florita, bakit nga ba puro mata yung focus ng inyong operations or nitong charity work ninyo? Inspiration ninyo para simulan? Now originally, it is not only on cataract surgery that is our focus, but mayroon kaming livelihood programs, mayroon kaming scholarship. In fact, we were able to graduate 6 from the College of Education sa CAPSU, that is a college in Capiz, no? But after 5 or 6 years of operation, nakita namin ang problem ng DOH ay ang cataract, very rampant. At eyesight is very paramount in our life. Di bale kung minsan balian konti paa mo, basta makakakita ka lang, no? Now, vision, eyesight is very important in our survival to make a person happy. And so we focus on this cataract surgery na lang instead of sabog kami, may livelihood pa kami, may kung ano-ano pa kaming programa. Pero we maintain also our scholarship. As of now, we have a seminarian. Ordina na sa March, diyan nakapokus kami sa scholar namin. Central Seminary of UST. Yan ang programa namin ngayon. Pero katarata, we go on with the cataract surgery in coordination with the Quezon City Eye Center with Dr. Raymond Evangelista as our doctor. Okay. And ma'am, kailan po nag-start itong foundation ninyo? And since then, ilan na po yung natulungan ninyo? This was founded in year 2000. And then, more or less, 800 cataract patients were operated already, both in the province and in Manila. Alright. Ang mga pasyente namin ay hindi lang, regardless of regions, regardless of nationality even. May mga foreigners pa kami. Madre. Mga Madre. We have patients from Mindanao, from Batangas, from the provinces. How do we get patients? Well, by word of mouth, dahil gina-request namin ang aming pasyente na naka-avail ng aming foundation na ipasa ninyo sa ibang mga tao para sila maka-avail nitong programa. So, kaya dumarating lang ang pasyente sa amin. Kung gusto po nila mag-avail dito sa programa ninyo, ano ba kailangan gawin? Meron ba kayong requirements? Okay. Just call our office, 928-3377. Tumawag lang sila sa amin kasi ang requirement ay referral letter. Dalhin doon sa Quezon City Eye Center, ipakita doon sa Secretary ni Doc Raymond, and they would avail free consultation and free surgery if they are member of PhilHealth. However, kung ang indigent ay hindi member ng PhilHealth, the center is charging 2,200 only para sa
surgery room at para sa gamot na pinapatak. So, ano ang ibabayad ng pasyente na indigent yung galing sa squatter? Kami sa foundation. 2,200 pesos only. That's the time we answer Alright. the expenses. Usually ba, ma'am, ano ba yung cost niyang cataract operation? Okay. There are 3 major causes. One is diabetes. Alright. Number 2 is old age. Normally, from the age of 50 up, ma-start na yan ang pag-build ang cataract sa mga matatanda. No? And third is hereditary also. Heredity. So, tatlo yung major causes. Okay. Ano ang symptom ng cataract? Number 1 is blurriness of the vision or cloudy. Ang pananaw mo sa tao o sa isang bagay ay parang cloudy. Hindi klaro ang mukha. And then, walang sakit yan. Walang pain kang tulad ng glaucoma na sumasakit ang ulo. Walang pain. Except only yung blurriness. So, pag hindi pa hinog, hindi pa masyadong cloudy. Pag hinog na, pag mature na yung cataract mo, hindi ka na pwede mag-drive kasi isa na very cloudy ang pananaw. Kayo mismo, ma'am, nagkaroon ng cataract, is that right? Yes. Both my eyes were operated already of cataract. Alright. Pareho yan. Okay. And ma'am, dati po, di ba, yung cataract, tinatanggal siya, parang manually operated. Pero Yes. ngayon, meron ng mga lasers. Ito ba yung nagagawa sa mga pasyente? Yes, laser. And then, bagong, moderno na ngayon pagka-opera. Dati ginascrape pa ganun. Ganun, Yes. pinupul na lang. And it takes for our Dr. Raymond, it takes him 20 minutes. Alright. Ang pinaka ano na yan, 15 minutes to 20 minutes ang opera ng cataract. Ganun kabilis. And then after the surgery, dati tinatakpan pa ng bendahe yan. Ngayon wala na. Pwede ka makapanood ng television right after surgery. And then, so bigyan ka lang ng shade to protect from the... Kayo po, laser yung ginawa sa Yes, inyo. yes. So talagang ngayon, 2020 vision na. Not exactly 2020, pero pagka kailangan ko pa na mag-reading glass, pag halimbawa o gabi, madilim. Pero I do not use reading glass anymore. Saka nakakakita na ako sa... Dati short-sighted lang ako. Ngayon, malayo nakakakita na ako. Okay, so talaga namang nakakatuwa, no, yung efforts ni na Miss Florita Esguera dito nga sa Tapaznon Foundation. Siguro, Miss Florita, huling tanong na lang din, no, meron ba kayong ma-share kunyari na kwento, no, dito sa mga operations ninyo ng isang pasyente, no, na meron niyang cataract at binigyan ninyo ng tulong? Ang dami. Yan lang ang nakakataba ng puso namin kasi every now and then may tatawag ng pasyente na hindi dati makakawalis, hindi makakalakad, nangangapa-kapa. Ngayon sasabihin na maraming salamat po sa inyo kasi nakakapagtrabaho na po ako ngayon, may pigiri na po ako, nakakalakad na po ako, nakasimba, nakakapalinggi na siya. Yan. And then, ang actually ginagawa namin pagka Christmas party namin, gini-invite namin yung mga pasyente and then we ask them to talk, to share with the people. And nakakatawa po sa pakinggan. That's the happiness, satisfaction we get from our patients. Okay. They are very happy. Talagang ano sila. And ma'am, siguro meron lang kayong tips para sa ating mga viewers kung paano ba alagaan ang ating mga mata. Okay. Unang-una, huwag kayong, halimbawa, hindi ka naglamay ka matagal, huwag kang basa ka mata mo. Huwag mo abuse yung yung mata mo. Ganon. And then, kung may naramdaman kang kunti, alimbawa, kung kusutin yung mata mo o whatever, mga medication, mga personal medication, go to the doctor immediately, pakita mo. Alright, maraming salamat, Miss Florita Esguera, and good luck ho, no, sa pagpapatuloy nitong efforts ninyo sa Tapaznon Foundation. Thank you. Salamat po. Thank you. Yan po si Miss Florita Esguera, Presidente ng Tapaznon Foundation, ang tumutulong sa mga kababayan nating merong katarata para bigyan sila ng libreng surgery and operation. At ngayon naman, JC, alam natin na napakalapit na ng Pasko. Kaya ikaw